Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-uan dito sa bansang Croatia pag cross country ka galing yung mag-verified ng contract. So, yung mga requirements na kailangan po ay sasabihin ko sa inyo. So, ito na po yung kailangan sa verification ng kontrata mo pag cross-country ka. So, kailangan mo ng working permit or resident ID, tapos employment contract with English translation, tapos business registration of your company. English po siya, hindi siya kuan sa yung tinatrabahoan ba sa English. Tapos, third country hiring data sheet. Yan po yung mga kailangan pag mag-verified ka po ng contract. Pero kung galing ka naman ng Pilipinas is hindi na po kailangan ng verification as long as hindi ka nagbago siguro ng bagong employer mo. Para yung verification kasi is yung parang para magkuha ka ng yung balik manggagawa, hindi ka po mahirapan. So yan yung requirements po sa balik manggagawa. Kailangan mong ma-verified yung kontrata mo kasi galing ka nga ng cross country. So marami din palang mga nag-cross country galing ng mga Middle East na pumunta dito. So yung problema na ngayon dito sa bansang Croatia is wala po ditong embassy po ng Philippine Embassy. So yung embassy lang po ng Pilipinas is andun lang po sa Vienna, Austria at saka sa Milan, Italy. So ayan lang po yung mga may mga embassy na Filipino embassy. So dito sa Croatia wala pa po sa ngayon. Sana magkakaroon po sila dito ng embassy kasi mahirap po yung magpa-verified ka ng kontrata muna, ang layo-layo. So yung verified contract, may outreach din pada sila dito, yung parang yearly. Yung last year meron, pero hindi po ako actually may schedule na ako, hindi ako nakapunta kasi bigla akong binato dun sa isla na kailangan kasi ng tao dun, so hiniraman muna ako, so hindi ako nakadalo sa aking verification. Pero okay lang din, at least hindi na kasi inabsorb ako, so kailangan ko na namang mag-verified. So at least ngayon kung ma-absorb man ako, yun na yung gagamitin ko para ma-verified yung kontrata ko soon. So abangan kung ano pang mangyayari sa atin dito sa bansang Croatia. So pwede din ka palang mag-verified contract through po, online po. Mag-email ka lang po sa kanila sa Milan, basta may mga email address yan sila. Hanapin ko muna, tapos yun ilalagay ko lang sa description. Tapos pwede kang mag-process niyan online through posta. Ikuan mo lahat yung mga papilis mo, basta mag-email ka muna. Kailangan mo mag-email kung tanungin mo kung anong mga requirements na kailangan. So ayun, pero same lang ata yun yung sinabi ko lahat sa first na video ko. So ayun, tingnan nyo doon at ilalagay ko rin siya sa description ko po mamaya. Nasa duty na pala ako ngayon, no? So ako lang pala mag-isa, so solo duty ako ngayon kasi wala rin namang dinner buffet. Pero at least okay naman din, at least ako lang mag-isa. So dalawa yung station ko, ito yung sa white dish. Dito hinugasan yung mga plato, yan mga tray ng kantin, mga plato, kutsara, mga baso. Dito yan hinugasan, yan yung tinatawag na white dish. Doon sa kabila naman yung mga kaldero, yun yung tinatawag na black dish. Doon hinugasan yung mga sandok, mga kalderong malalaki, tapos mga kawali, doon din hinuhugasan. Pero okay lang din, at least tuloy-tuloy pa rin yung trabaho natin kahit winter. So ako pala dati is yung trabaho ko is seasonal nga ho. Galing po ako ng isla. Tapos nung pumunta ako dito sa city, pasalamat din ako kasi
hindi ako natingga ng matagal kasi in-endorse ako ng chef namin dati sa aming sister hotel dito, kaya nasa hotel din ako nagtatrabaho ngayon. Pasalamat din ako kasi hindi ako natingga. So totoo po talaga, maraming natitingga pag winter time or taglamig kasi nga ho, yung mga staff or mga trabahante na galing isla is babalik na yan siya dito sa city. So piliin din nyo yung agency na may accommodation kasi kayo yung mahihirapan. So tanungin nyo bago kayo mag-apply or bago kayo tumuloy sa mga process ng mga papers nyo na kung may accommodation ba sila dito sa pinaka city, kasi problema yan pag dito kayo matingga. So kung wala silang accommodation, it means ikaw yung maghahanap ng bahay mo. So mahal po yung bahay dito, no. So yung pinakamura is 200 euro. So bed space pa yun siya. So ayun, yan yung mga payo ko sa mga bagong mag-apply. Tanungin nyo kung may accommodation yung agency nyo mismo, kasi may nalaman ako dito na may agency na wala silang accommodation. So may mga katrabaho ako dati sa isla ngayon is nag-rent sila ng bahay. 4 sila kasi parang pinabayaan sila ng agency nila. Bigla silang terminate. So ayun, naghanap sila ngayon ng trabaho dito. So na-stress din sila kasi wala silang trabaho. So andito sila ngayon sa Zagreb, naghanap ng trabaho, tapos sila rin ang nagbayad ng rent ng accommodation nila. So yung bayad pala ng rent nila is 1 to euro. So ang mahal nun. Bakit nga ba natitingga ang isang staff pag sapit ng winter or taglamig? So ganito lang po yun. So pag galing sila doon sa isla, so kahit long term yung kuan mo doon, yung nakalagay sa kontrata mo, pero mag-close din yung hotel na pinagtrabahoan mo, automatic na rin yun na mawala ka na rin ng trabaho. Pero kung may kuan naman sila sister company, depende din sa performance. Kung hindi ka bet or yung parang pasaway ka sa trabaho, hindi ka ma-endorse, kaya galingan mo rin sa trabaho, 110% ibigay mo, kasi baka darating ng time sa pagpilian ng mga ganon, ipa-endorse or yung parang i-absorb, so hindi ka doon masasali. May nangyari na po yan dito sa ating mga kabayan. So ayun lang po yung kuan, dapat galingan mo talaga sa bawat trabaho na ibibigay sa'yo, kasi hindi man din dito masyadong stricto, basta gawin mo lang yung trabaho mo. Wala na silang pakialam din, basta galingan mo sa trabaho mo. Natitingga po yung mga staff pag winter kasi nga ho, i-a-apply yan sila ng bagong trabaho. So meaning, i-a-apply din yan sila ng bagong working permit. So yung working permit po is hindi po siya hawak ng agency or consultant. So yung hawak niyan is government, sa police station po yan. So hindi nila hawak. So kung kailan ma-approve, saka kanila ma-process yung bagong mong ang working permit pala po ay isa rin yan siya sa requirements para magka-ID ka. So hindi ka po magka-ID kung wala ka pong working permit. So kailangan po mauna muna ma-approve yung working permit bago ka i-apply ng ID. Tapos ayun, pag na-apply ka na ng ID, dyan ka na, pwede ka na mag-start sa work. So yung process pala ng working permit is matagal po siya, no. Umaabot po siya ng 1 hanggat 3 buwan po. Meron din pong sobra pa talaga doon, kasi nga ho, hindi yan siya hawak ng consultant or agency. So wag tayong makulit, kasi walang maisasagot din sa iyo yung agency. Nag-aantay lang sila kung kailan lalabas yung working permit mo. So sa time na lumabas na, so diyan ka na rin nila kukontakin. So ayan lang po, sana manaliwanagan tayo about sa tingga-tingga or sa mga seasonal work po dito. Yung mga seasonal work po dito is more on hospitality industry, pero wag tayo pong mabahala, kasi depende po rin yan sa performance. Kagaya ko, naging long term na po yung trabaho ko ngayon, kasi nga ho,
Depende po rin yan sa performance na isang trabahante. So, bawat manggagawang OFW is iba-iba po yung mga experience o madadatnan na trabaho. So, iba-iba po tayo ng mga experience kasi iba-iba din tayo ng trabaho. Minsan may pinapalad, minsan may